Brothers and sisters in the Lord, magandang araw po. Kumusta na po kayo dyan? My prayer is that you are okay by the grace of God, and that God, our Almighty Father, covered you by your powerful hands in these trying moments of our time. Nandito naman ako, ang inyong kapatid, Brother Nui, para magbabahagi sa inyo sa mga katotohanan, lalo na sa aking karanasan bilang isang hindi Katoliko. Alam niyo mga kapatid, when I was young, na palagi akong sama-sama sa aking tatay para mag-evangelize, at every Sunday palaging nag-attend ng Sunday School. Alam niyo mga kapatid, talagang naniwala talaga ako na there is no Bible reading in the Mass. Kasi ang impormasyon na aming natanggap, mga kapatid, is wala talagang basa-basa sa Biblia ang mga Katoliko. Kaya nga ang nasa isip na tanim sa aking isip na ang Katoliko ay talagang kumakanta lang and nanalangin and doon sa panahon sa misa, ngunit parang hindi binibigyan ng pagpahalaga ang salita ng Diyos. Kaya nga bilang isang hindi Katoliko, yun ang nasa aking isip. Magtingin ako sa mga Katoliko, parang nasa isip ko, wala itong mga alam sa Biblia. Yun. Dahil sa informasyon, sa feeding, kung ano yung aming mga itinuro at ipinangaral sa amin. Kaya nga, habang ako ay nag-aaral sa high school, yun ang aking pananaw sa mga Katoliko. Hindi nagbabasa sa Biblia, walang Biblia, at ang misa ay isa lang pagtitipon na debosyon, na nalangin para sa isang santo. Kasi yun ang natanggap namin na para sa isang santo, humingi ng mga panalangin sa mga santo. Ngunit habang ako ay nagpapatuloy sa aking pag-aaral, nagiging isang pastor, nagpastor na din, mas lalong lumakas yung aking conviction na ang Katoliko walang alam sa Biblia. Alam niyo mga kapatid, yung aking evangelisasyon ay parang dahil sa naawa ako sa Katoliko Kailangan i-evangelize itong mga Katoliko, turuan sa pagbasa sa Biblia kasi wala silang alam sa salita ng ating Panginoong Diyos. No scripture reading in the Mass. Alam niyo mga kapatid, yung nagiging pastor na ako, so yun ang palagi kong pinapangaral. Mga Katoliko naman, wala namang Katoliko na nakipag-diskusyon sa akin na hindi, nagbasa kami ng Biblia kasi ang palagi namin pinapuntahan ng mga Katoliko, mga kapatid, ay yung mga inactive. Kaya when I was a pastor for 15 years, ito ang palaging inuulit-ulit. Ito ang parang nag-motivate sa akin na i-evangelize sa mga Katoliko para magkaroon sila ng kaalaman at maturuan sila sa kahalagahan sa pagbasa sa Biblia. Kasi to me, there is no Bible reading. In other words, there is no scripture reading in the Mass. So marami akong naakay, marami akong nadala. Hindi lang ako maraming nadala, marami pa rin akong na paaral pagkapastor, mga kapatid. Iwan ko talaga sa mga panahon na yan, brothers and sisters, na yung mga Katoliko na aking na-convert, parang sumasang-ayon sila sa aking sinasabi na talagang Katoliko is not learning, is not studying the Bible properly. Lalo na sa misa, it's only a devotion. There is no scripture reading in the Mass. Parang doon ako bumigat na ang misa talaga ay walang scripture reading. Ngunit alam niyo mga kapatid, habang ako ay nagpapatuloy sa aking paglilingkod bilang pastor, nagkaroon ako ng tinatawag na spiritual intervention last year 2000. At yung spiritual na intervention na yon, palagi ko yung binabahagi sa aking mga testimony of conversion na yung spiritual intervention na yon ang nagbigay sa akin ng determinasyon na talagang pag-aralan, saliksikin ang mga itinuro sa simbahang Katoliko. Kaya nga mga kapatid, yung nangyari sa akin,
nag-umpisa na ako sa pag-aral, kahit na walang Katoliko na lumapit sa akin para mag-evangelize, pero dahil sa intervention na yun na nangyari sa akin, na I heard a voice nagsabi, "Why you hate the image of my mother," I become more interested na magpalalim sa mga aral simbahang Katoliko. Yung palagi akong nag-aral, araw-araw, secret lang, kasi hindi naman talaga napakalaking problema talaga, mga kapatid, no? Kung malaman sa aking pamilya, malaman sa aking mga classmate na nag-aral pala ako sa mga aral, sa mga turo simbahang Katoliko, I did it secretly. One time, napag-isipan ko na mag-observe ako sa isang misa sa Katoliko. So ginawa ko to hindi sa Cebu, kasi sa Cebu man ako nagpastor, dito sa Metro Manila. And I was so shocked during that time, brothers and sisters, kasi pagpasok ko doon para mag-observe sa misa, yung natanim sa aking isip na in the Mass, there is no Bible reading, there is no scripture reading. I was surprised as a pastor, kasi yung umpisa na ang misa, pumunta na sa first reading, at napakasulim ang pagbasa. Nasiyak ako. Sabi ko, Lord, mayroon pa lang si scripture reading. Ang pangalawa na nagbigay sa akin ng shocking during the time, amazement, brothers and sisters, dahil sa how it is being read, the solemnity of the reading. Everybody is listening. The presider is seated. Everybody are listening silently. Then pumunta sa responsorial psalm. Mas lalo akong nasya, kasi na timing na yung ang kinanta sa responsorial psalm ay parang maybe it was really the time na, brothers and sisters, na parang iparealize ako sa Panginoon sa aking isip na mali, na there is no Bible reading, there is no scripture reading in the Mass. Ang na-timing kinanta, yung about the priesthood of Jesus. You are a king forever in the line of Melchizedek. Para akong, mga kapatid, para akong nasyak. Mas lalo akong nasyak yung binasa ang second reading. Kasi yung pag-observe ko, na timing talaga na Sunday yung aking pag-observe. Mayroong second reading. Mas lalo ako nagtanong sa sarili ko, akala ko walang Bible reading, walang scripture reading. At ang mas lalong nakapagbigay sa akin ng pinakasurpresa, the reading of the gospel, na nagprosesyon. Grabe ang solemnity, mga kapatid, ang pagprosesyon sa Ebanghelyo papunta sa altar, and then linagyan ng insinso, parangal, din nagbow down ang pari na nagbasa. Mas lalo akong nasyak, mga kapatid, during that time. Ang aking isip na very negative to the Mass, to the holy sacrifice of the Mass, very, very negative. Kasi ang nasa aking isip, there is no scripture reading, there is no Bible reading in the Mass. Biglang nag-iba sa isang saglit lang. Biglang nawala ang natanim na hindi magandang bagay sa aking isip, na there is no Bible scripture reading in the Mass. Biglang nawala, at biglang natanim sa aking isip at puso ang kagandahang aking nadiskubrihan sa celebration of the Holy Eucharist. Kaya nga, mas lalo akong nagpalalim, mas lalo akong pinag-aralan. And I thank the Lord for this realization, na nawala itong isip na there's no scripture reading, Bible reading in the Mass, hanggat mas lalo akong nagiging interested to study and dig deeper about the teaching of the Catholic Church. Ngayon, brothers and sisters, nandito sa inyong harapan, isang pastor noon, Katoliko na ngayon.
Kaya nga, manindigan tayo sa simbahang Katoliko. Kahit anong mangyari, hindi man tayo mga ngaway, hindi man tayo makipagdebate, pero iprangka natin sila. Pastor, Brad, I am already committed to remain in the Catholic Church until the end of my life. At itong mga kapatid natin na para rin sa kanila, there is no Bible reading and scripture reading in the Mass. One day, they will be surprised that there is a solemn, highly honored scripture reading in the sacrament of the Holy Eucharist. Mabuhay tayong lahat. God bless you. Be strong in the Lord. Don't worry.